So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is eternity. So, kapag sinabing eternity, it is used of God means that He has no beginning, end, or change. He is the eternal, unchanging Creator, and He sees all moments, past, present, and future at once. While God exists beyond time, He still works within time according to His perfect will. So ayon sa Psalm chapter 90 verse 2, before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. So ayon po sa ating katuruan, God is eternal and therefore unchanging. So, ang Diyos ay walang hanggan. So, hindi siya nagbabago. So, ibig sabihin, mula noon, ngayon, at magpakailanman, pareho pa rin ang Diyos. So, hindi siya tulad ng tao na nag-iiba ang isip o damdamin. So, mapapagkakatiwalaan natin siya sa lahat ng panahon. So, next naman po is God exists both outside and inside of time. So, nag-exist po ang ating Panginoong Diyos outside and inside. So, kumbaga naintindihan niya ang ating past, present, at future. So, kasama natin siya sa bawat yugto ng ating buhay. So, next naman po, God gives us the life of Christ, our eternal life. So, sa pamagitan ni Jesus, may bagong buhay tayo na kumbaga may panghabang buhay tayo. So, hindi lang ito tungkol sa langit, kundi na rin pati na rin sa bagong pag-asa at lining ngayon pa lang. So, para naman sa ating applications, trust that God does not change over time. So, magtiwala na ang Diyos na ay hindi nagbabago at kahit lumipas ang panahon. So, kung tapat siya noon, tapat siya pa rin siya ngayon. Kaya kahit magulo ang mundo, may kapayapaan tayo sa Kanya. So, next naman po is, do not give up because God is actively working. So, huwag kang susuko dahil ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo. Hindi mo man makita agad yung resulta, pero kumikilos na ang Diyos sa buhay mo. Kumbaga may ginagawa na ang Diyos sa buhay mo para sa ikabubuti mo. So, huwag tayong mainip dahil kumikilos ang Diyos sa ating buhay. So, next is, remember that our suffering is temporary while our hope in Christ is eternal. So, tandaan mo na pansamantala lang ang hirap, pero ang pag-asa kay Kristo ay walang hanggan. So, sa gitna ng pagsubok, kumapit ka. May mas maganda at walang hanggang buhay na maghihintay sa atin. Ayun lang po, maraming salamat.